Welcome! Welcome mga yawa! Eto na naman ang yawa, maghahasik ng mainit-init, nagbabaga at kumukulong balita na hindi nyo pa naririnig sa iba. At ito ang issue. Sino nga ba ang tunay na sumuntok kay Seaman at bakit si Police Captain Ryan Batadlan ang tinuturong nanapak? Mga kayawa, tulad ng sinabi ko noong umpisa pa lang, kaya hindi ako nagpapaniwala at buo, matatag at simentado ang aking paninindigan na inosente si Police Captain Ryan Batadlan ay dahil ang isang sinungaling na isa ring traidor kailanman ay mananatiling sinungaling at traidor. Ang matinong tagapaglingkod sa bayan ay hindi dapat tinatakpan ang katotohanan dahil ang isang tunay na nagsisilbi sa taumbayan ay hindi sinungaling. Ang tunay na totoo sa kanyang sinumpaan ay tapat sa kanyang mga salitang binibitawan. Pero kapag ang isang tagapagsilbi ay may tinatago at pinagtatakpan para sa sariling kapakanan, tapos kaya pang gawing sangkalan ang inosente at walang kaalam-alam, ito ay matatawag ko na isang taong kasuklam-suklam, nakakasuka at hindi na dapat iluklok sa pwestong ginagawa lang niyang kalokohan dahil uhaw na uhaw sa kapangyarihan. Grabing cover up, grabing power tripping, matindi, nakakamangha, nakakasuka. Sino ito at ano ang kwento? Serbisyong hindi pinagkakatiwalaan, balita walang katotohanan, balita pinagtatawanan. Ito ang Yawa Balita. At ito ang inyong anchorman. Walang kinikilingan, walang kinatatakutan, may sayad lang. Yawa Cloud. Basta balita, Yawa. Mga kayawa, followers man o hindi, bashers ka man o marites lang, aking uulitin, hindi ko sinisisi si Seaman o ang kanyang pamilya dahil si Seaman ay biktima lang. Normal na magalit, magwala o magbitiw ng mga salita dahil sa ginawa sa kanyang pang-aagrabyado. Pero sa bidyong ito, nais ko sanang malinawan ang lahat sa kung sino ang tunay at dapat na hinahabol at managot sa kasalanang ginawa sa kanila. Hustisya ang ating sigaw. Hustisya para kay Seaman at hustisya para kay Hepe. Paano ko nga ba ito nasasabi? Unang-una, si Seaman ay biktima ng panununtok. Pangalawa, si Hepe ay biktima ng maling akusasyon. Paano at sino nga ba ang dapat sisihin? Balikan natin ang video at ang mga salaysay ng mga bagong testigo. Sa una kong mga post, sinabi ko dito ang aking opinyon at pinagtagpi-tagpi ang mga istorya base sa mga video na nakalap. Ngayon, ay atin ulit ito hihimayin sa mas detalyadong paraan. Sa una kong video ay pinakita ko sa inyo ang pagdating ni Hepe habang nagkakagulo. Dito nga ay makikitang naglalakad si Hepe papalapit sa mga nagtutumpukang kalalakihan para umawat. Maya-maya pa
ay makikita sa video ang ilang mga kababaihan na umaawat sa kani-kanilang mga kakilala. Maya-maya ulit ay makikita na akay-akay at hila-hila si Seaman ng kanyang ama at ni Kagawad para ilayo sa kaguluhan. Nung medyo nakalayo na, makikita pa sa kamera si Hepe na nakatayo at may kausap sa tabi. Malayong malayo sa kwento ni Kagawad na wala sila sa labas dahil ang kanyang kwento ay dumating sa loob si Seaman na nagwawala dahil sinapak sa labas. Kung kaya't tatayo na siya para hanapin ang nanapak ay dumating naman si Hepe. Malayong malayo sa kanyang salaysay. Hindi ko alam kung bakit iba ang kanyang sinabi at salungat sa pinapakita ng video. Dahil nakita nyo naman na wala namang masama sa video dahil inalalayan lang naman nila si Seaman at inilayo sa mga nanggugulod dito. Makikita din sa video na dumaan ang tatay ni Seaman sa likuran ni Hepe habang may kausap pa rin si Hepe. Pagkatapos noon ay naglakad si Hepe sa kabilang direksyon habang ang tatay ni Seaman ay kausap ang anak at isang pulis sa kanya inalalayan ang anak papasok sa loob. Pagdating sa loob ay dito na pinakalma ng ama ang kanyang anak at makikita sa video na ito kung paano may nagsisigawan sa likuran habang sa gitna naman si Hepe at hawak-hawak ang bewang ni Kagawad para ilayo ito sa away. Makikita din dito na hinawakan ni Hepe ang kamay ng tatay ni Seaman para magpaalam na makausap ang anak. At dito na makikita sa sumunod na video na hinihila si Hepe papalayo kung saan mukhang lasing at sumusuray. Pagdating sa labas ay maririnig si Kagawad na sumisigaw at galit. Angkol naman niya ako! Huwag ka mo kabate! Pinapagalitan ang mga pamangkin dahil magulo at hindi na nakikinig sa kanya. Maririnig pa ang katagang, Naggasto ako dito sa palihan nyo, tiisokin nyo! sabay sigaw ng, Hindi! si Hepe ay pauwi na ng mga oras na yan. Kung mapapansin nyo, ang lahat ng ito ay nasabi ko na sa mga nauna kong video. Pero bakit sinasabi ko ulit ngayon? Sinasabi ko ito para mas malaman natin kung ano ang punot dulo ng mga kwento. Ang aking mga nabanggit ay gitna at dulo lamang. Pero ano ang simula? Sino ang unang pumukol ng bato? Ayon sa ating whistleblower na ang unang sumapak at naging mitsa ng kaguluhan ay pilit tinatago at pinagtatakpan. Ang issue ko dito ay hindi na tungkol kay Hepe at hindi din tungkol kay Seaman. Ito ay tungkol na sa kung sino ang nagsimula ng gulo. Bakit pinagtatakpan kung sino ito? Araw-araw sa social media, ang binabalita ay tungkol lamang kay Hepe, tungkol sa pagiging maoy at tungkol sa pananakit niya. Mabilis masyado ang media, tinututukan at binigyan ng init ang balita dahil mataas na opisyal ang involved at tiyak magiging pabor itong balita dahil marami ang kakagat at makikinig. Hindi kinuha ang panig ng isa at dumiretso sa kung ano ang kwento ng iba. Nakalimutan din ang isang bagay na mahalaga dahil ang involved ay hindi kilala. Nabaliwala ang kasalanan ng taong unang nanapak kung saan doon nga sumiklab ang gulo.
Kinalimutan ang tunay na may kasalanan. Ang masakit pa, ito ay pinagtakpan at pilit na tinago. Bakit kailangang itago? Dahil ang unang pumukol ng bato ay walang iba kundi ang anak ni Kagawad mismo. Oo, Noynoy kung tawagin ng ating whistleblower. Siya daw ang unang nanapak at tinuturong sumapak kay Seaman at siyang nagsimula ng gulo. Dahil sa kaguluhang yon ay nadamay ang bisita ni Kagawad para hindi mapahiya dahil nasisi si Kagawad na siya ang nag-imbita. Pero bakit nasapak pa ang anak ng bisita ay pinagtakpan at tinago ang katotohanan, nakahanap ng ibang paraan para maligaw ang kwento. Kinaumagahan pa lang kasi noon, pagkatapos ng insidente ay nag-post na si Kagawad para depensahan ang kanyang panig na hindi daw sila ang nagsimula ng kaguluhan. Gayong ng mga oras na iyon ay wala pa namang nagsasalita tungkol sa mga nangyari. Bakit agarang naging defensive kahit wala namang nagtatanong? At eto pa, bakit nung biglang dumami ang mga nagko-comment ay bigla na lang itong binura? At nung sumunod na araw, si Hepe na ang pinagfiestahan sa social media. Pero sa bilis ng kamay ng ating whistleblower ay nakunan niya ito ng screenshot bago pa man na-delete. Sa aking palagay, sa sobrang kalasingan ay hindi na detalyado ang alaala ng mga taong involved. May naaalala man pero hindi natin masabi na kung yun ay tunay na mga alaala o false memory lang dala ng kalasingan. Hindi ko hahabaan ang video dahil nasabi ko na ang mga gusto kong sabihin nung umpisa pa lang. Pero iiwanan ko kayo ng mga salitang dapat nyong pag-isipan. Ang taong aking pinapanigan ay kilala kong mabuti, may dedikasyon at tapat sa serbisyo. At ang taong nagkwento ng tungkol sa kanya ay kilala ko din. Once a liar, always a liar. He who betrays once will betray again. Ako si Yawa Claudio at ito ang Yawa Balita.